buntag mahay hapon na diay. Maayong hapon mga boss, magandang hapon mga sir, mga boss. Ayan. Nagbibiyahe tayo ngayon. May bago tayong project, isang bahay ng amo ko. Bahay ng isa sa amo ko, dalawa kasi yung amo ko. Ngayon, pinagawa niya yung bahay niya. Ngayon, galing tayo dun, medyo okay na dun. Tapos na tayo dun sa pinapagawa niya. Ngayon, pauwi na tayo sa bang house. At ayun na nga, ang daming mga panibagong issue sa bayan natin, sa bansa Pilipinas. At tagal-tagal din tayong hindi nakapanood ng mga balita dahil medyo busy tayo dahil busy tayo sa trabaho natin. Biyahe tayo, planning nagbabiyahe. Busy. Ngayon lang ako nagbiyahe ng mag-isa kaya nagkakaroon ako ng time na mag-vlog. So yun na nga. Ngayon, hearing ngayon ng Good Committee sa Good Governance. At dumalo daw si VP Sara, sabi ng balita sa radyo. Sa radyo muna ako nakikinig ngayon dahil yun na nga. Dumalo daw sa Committee in Good Governance si VP Sara. Ayun, hindi pa natin alam kung anong resulta. Ayun. Marami ng mga issue ngayon na nangyayari. Ngayon si Kimbo biglang nakarma dahil sarili niya mga kasamaan is ginigisa na siya ng mga leftist. Ginisa siya ng kinabrusas ng mga leftist. Ginisa siya. Ayun na nga. Ayun, may nahuli na naman. Daming nahuli dito. Dito tayo sa Catalunan Grande. Pakaliwa dyan, papunta yan Catalunan Grande. Yung pa-street naman is papunta yan ng MAA. Yung sa may bypass road ng MAA, yung under construction. So dito, marami talagang checkpoint. Ay mga yellow boys dito dahil napakalinis ng daanan dito. Ang Catalunan Grande, yun yung lugar sa congressman namin dito sa Davao na si Pulong Duterte, First District. So yun. So yan nga, balikan natin yung mga balita. Si Kimbo nakarma, dati yung ginigisa niya si VP Sara. Ayan, nakarma siya. Siya na naman yung ginigisa ng kanyang mga kasamaan. At ayun, dami pang mga balita na na-miss natin. Medyo nalimutan ko na yung iba. Sobrang busy ko talaga ngayon. Wala na akong time mag reaction video. Ayun na nga. Sobrang init dito ngayon sa Davao. Kagabi umulan, pag araw naman is mainit. So ayun, yung mga congressman natin is dandahan na silang nabibisto, dandahan na silang nagiging kumbaga nakarma na sila dahil parang nabibisto na yung mga pagnanakaw nila dahil narapan naman kasi yung pagnanakaw nila. Sabi nga na nila, legal na pagnanakaw. Meron
kasing ganyan, yung legal na pagnanakaw, yung nagamit yung batas sa pagnanakaw nila. Yun yung mahirap dyan. Ayon sa mga usap-usapan is trilyon na yung nanakaw na nawala na pundo, trilyon nung walang klarong detalye kung saan napunta. Ayun na nga. So yun, may nahuli na naman siyang isa. Overloading yung kanya. May naka-usli kasi yung mga kanya, dapat pantay lang yan sa kahan niya. So tingnan natin kung matitikitan yan. Ayan nga, sana naman balikan natin yung mga congressman. Sana mahuli na yan sila dahil sobra na yung pagnanakaw nila, parang harap-harapan na. Hindi naman, wala naman tayong ebidensya na nanakaw talaga sila. Pero sobrang halata naman kasi yung mga ginagawa nila. Magkita mo naman sa mga halimbawa yung PhilHealth, nilipat nila. Hindi mo maalokit kung anong tamang pinagagamitan. Walang mga listahan ng mga mahirap na nakatanggap. Basta yun, duda lang natin yan, pero parang 80% ata totoo yan. Yan yung mga kuha natin, mga conclusion lang naman natin yan. Pero sana mahuli yan sila para makulong yan. Dati kasi sa administrasyong Duterte, ang BP dati is yung negative sa mga pangulo. Ngayon naman baliktad. Yung BP naman, yung BP yung ina-downgrade ng mga kongresista. Parang wala na silang respeto sa BP. Yan yung mahirap. Tapos ang mga balita noon sa panahon ng Duterte, patay yung mga adik. Yun yung mga reklamo ng mga media, yun yung mga araw-araw na kuha nila, ijiki, sobrang pagpapatay ng mga kuha, yung mga reklamo nila. West Philippines Sea. Ngayon iba yung mga balita ngayon, puro pagnanakaw, puro anomalya sa pira, biglang nawala. Yun yung balita ngayon. So kayo ang mag-isip, kayo ang magdesisyon, anong mas maganda? Yung balita na yung issue na nawalang pundo ng pira ng bayan, o yung issue ng pinapatay ang mga adik, mga drug lord? Parang wala na tayong, sa ngayon talagang ang hirap ngayon. Parang wala tayong patutunguhan na maganda. Ang issue kasi ngayon, pang malibalita, puro billions yung nawala. Gaya ng PhilHealth, ilang billion yung nawala? 90 ata yun. Samantalang dati, yung mga balita lang, yung mga adik yung pinapatay. Ngayon, puro pira nawawala. Pira ng bayan nawawala. Yun, ang hirap. Ayan, dito lang muna tayo mga boss. Dahil marami pa kasi tayong iniisip. Hindi tayo makakonsentrate sa mga issue ngayon. Marami akong iniisip. Bukas magbiyahe na naman ako. Ayan, dito lang muna tayo mga boss.
Maraming salamat. Ako nga pala po si Moto Cooking at maraming hapon sa inyong lahat.